Good morning, everyone, and welcome to the second service here at GCF Montalban. And Christmas is fast approaching, and as they say, it is just around the corner. So why don't you greet the person next to you a Merry Christmas? Merry Christmas. Merry Christmas, everyone. And, as we observe every year, we take time during our worship service to reflect on what the Advent candles symbolize in line with the Christmas celebration. Before we light the first Advent candle, let me read to you Isaiah chapter 9, verses 6 and 7. For unto us a child is born, unto us the son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there will be no end, upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from that time forward, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Today is the first Sunday of Advent, in which we recall the hope we have in Christ. God told Abraham that through him all the nation of the world would be blessed, because he trusted and put his hope in God. The Old Testament spoke of the coming of Christ, of how a Savior would be born, a king in the line of King David. He would rule the world wisely and bless all the nation. We too believe in God's promise to send Jesus again to this world to establish his kingdom upon the earth. Hope is like a light shining in a dark place. As we look at the light of this candle, we celebrate the hope we have in Jesus Christ. And let us pray. Father God, we thank you again, Lord God, sa time na ito, Lord God, na ibinigay niyo sa amin upang kami magpuri sa inyo, Panginoon. Panginoon, kayo po manguna, Lord God, sa amin ngayon sa amin second service, Lord God, kami ang maibaba at kayo ang maitaas, Lord God. Panginoon, patuloy niyong gamitin ang aming mga talento, Lord God. Kayo pong patuloy na gumabay sa awitan and sa message mamaya, Lord God. Muli po, kayo pong tinataas namin na pinapupurihan, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Merry Christmas once again, GCF Montalban. May I request everyone to please stand up as we sing hymns for the Lord. At the birth of Christ, we heard angels on high. Let's sing angels we have heard on high. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Glory
And as soldiers, we must keep on the firing line. If you're in the battle for the Lord and right, keep on the firing line. If you win, my brother, surely you must fight. Keep on the firing line. Amen. Sing on. There are many dangers that we all must face. If we die to fighting, it is no disgrace. Cowards in the service will not find a place. So keep on the firing line. You must fight, be brave against all evil. Never run or even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. God will only use a soldier he can trust. Keep on the firing line. If you wear a cross and bear the cross, you must keep on the firing line. Life is but to labor for the master dear. Help to banish evil and to spread good cheer. Great you'll be rewarded for your service here. So keep on the firing line. Amen. You must fight. You must fight. Be brave against all evil. Never run or even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. When we get to heaven, brother, we'll be glad. Keep on the firing line. How we'll praise the Savior for the call we had. Keep on the firing line. When we see the souls that we have helped to win, leading them to Jesus from the paths of sin. With the shout of welcome, we will all march in. So keep on the firing line. Amen. Sing on. You must fight, be brave against all evil. Never run or even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. Oh, you must fight. You must fight, be brave against all evil. Never run or even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. Amen. Even though we're in the battlefield, we have hardships, we know that when we face the Lord, it will all be worth it all. Sometimes the day seems long, our trials hard to bear. We're tempted to complain, to murmur and despair, but Christ will soon appear to catch His bride away. All tears forever over in God's eternal day. All together in the chorus. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. At times the sky seems dark, with not a ray of light.
your problems, just go to Him in prayer. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Third stanza. Life's day will soon be o'er, all storms forever past. We'll cross the great divide to glory safe at last. We'll share the joys of heaven, a harp, a home, a crown. The tempter will be banished. We'll lay our burdens down. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. One glimpse of His dear face, one glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Amen. Let us all pray. Father God, we lift you on high, Lord God. We praise you, we glorify you, Lord God. Lord God, thank you once again for the time that you've given us, Lord God, to praise you, Lord God. Father God, kayo pong manguna sa amin, Lord God, sa kalagitnaan namin, Lord God. Ano man po ang aming pagsubok, ano man po ang aming problema na kinakaharap ngayon, Lord God. Naway may alay namin ito sa inyong paanan, Lord God. And naway kayo po muna ang itanghal namin, Lord God, may isip namin, Lord God. Give us, O Lord God, rest and peace, Lord God. Enjoy ng salvation namin, Lord God, na mapaglingkuran namin kayo, Panginoon. Panginoon, we pray, Lord God, na kung sino man po, Lord God, ang mga may karamdaman sa aming mga members, Lord God, kayo po magpagaling, Lord God, sa kanila, Lord God. And Panginoon, I pray also, Lord God, for the Sunday School, Panginoon, sa mga Sunday School teachers, Lord God, na magtuturo sa mga bata. Panginoon, kayo po magbigay sa kanila din ng wisdom, knowledge, and understanding, Lord God, sa mga ituturo nila sa mga bata. Panginoon, I pray also, Lord God, kay Pastor Win sa maghatid ng inyong salita, Lord God. Panginoon, gamitin niyo po siya bilang instrument, Lord God, upang may hayag niya ang inyong salita, Lord God, and may apply namin ito sa aming buhay, Lord God. Panginoon, kayo po patuloy na manguna sa amin, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen. You may all be seated. And children ages 3 to 16 are encouraged to join the Sunday school classes. Parents or guardian of children 3 to 8 years old may accompany their children in going to the Sunday school rooms. Our Sunday school teachers are waiting for them in the classroom upstairs.
Good morning once again, church. Today is Communion Sunday. Communion or the Lord's Supper is a time of commemoration when we remember the life and death of our Lord Jesus Christ, which He gave for our sake. Let's meditate on what Apostle Paul wrote in 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 29. If you have your Bible, you can read it with me. 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 29. It says, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, after supper, He took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment on themselves." Before we proceed, let us pause for a while and let us examine our hearts. Kung meron po tayong mga unconfessed sin, this is the time that we will ask forgiveness from the Lord before we partake this communion. Let us pray. O dakilang Diyos, tunay nga na napakabuti mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo sa amin at inalay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang kami po ay magkaroon ng buhay na walang hanggang kasama ka po, Panginoon. Lord, tulungan po kami sa umagang ito. Forgive our sins, O God, and help us, Lord, to be worthy to partake and participate in this communion, O God. Panginoon, tunay nga po na wala kami pwedeng itago sa iyong harapan. Lahat po, Panginoon, ay hayag sa iyong mga mata po, Panginoon. Kaya patuloy kaming nagsusumamo at nagpakumbaba. Nawa, Lord, patawarin po kami. And thank you, Lord, for this opportunity na kami po ay makapag-participate sa isang ordinansa na iyo pong itinagubilin sa amin, Panginoon. Thank you, and we ask all these things in Jesus' mighty name we pray. Amen. May I call on our leaders to come forward? Because I know He who
This wafer is the symbol of the body of our Lord Jesus Christ, which He gave up for our sake. Let's lift the wafer and all together say, "Thank you, Jesus, for your body that you gave up for me." Let's partake the bread. This cup is the symbol of the blood of our Lord Jesus Christ, which is shed for the forgiveness of our sin. Let's lift the cup and all together say, "Thank you, Jesus, for your blood that you shed for me." Let's partake the cup. Let us pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for this wonderful opportunity that we could partake in this ordinance that you have given to us, O God. Salamat, Lord, for giving us eternal life. Help us to do this and make our lives, Lord, worthy for what you have done on the cross. We thank you and we praise you. We ask all these things in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Let us now prepare ourselves as we worship God through our giving. God is pleased when we give with a grateful and thankful heart. He loves cheerful and hilarious giving. We give because He first gave His Son as evidence of His great love for all of us. We give because we love Him. Just before we sing our offering song and pray for the offering, we would like to request everybody to please make use of our offering envelopes by using the space labeled as tithes, which is intended for our general fund. After giving your tithes, you can also give your offering for our various ministries as the Lord leads you to do so. This is over and above your tithes for the Lord. If you need pencil and pens to use, just raise your hand and our ushers will assist you. You can also send your offerings through our online banking and details are pledged. Also, inserted in the bulletin is our praise and prayer item slip. You can write your thanksgivings and prayer petitions to the Lord. After writing, you can drop them in the box provided at the usher's table as you leave later. Also, we would love to be with you in our midweek prayer fellowship every Wednesday from 7 o'clock p.m. to 8:30 in the evening. We would also like to briefly acknowledge that our flowers today are offered to the Lord by Sis Paula Cariando. If everyone is ready to worship the Lord through our giving, then let us all stand once again as we sing our offering song. We praise you, Father God, for you alone are worthy. Your goodness and your blessings always overflow. We offer to you our lives as a pleasing sacrifice. We lift up our hearts to you and we thank you, Lord, for your love. Let us all pray. Father God, we thank you again, Lord God, sa mga biyaya, sa mga blessing na ibinibigay niyo sa amin, Lord God. Panginoon, gamitin niyo po ito, Lord God, sa ikalalago ng inyong gawain and para makareach pa ng maraming kaluluwa, Lord God. Panginoon, patuloy niyo pong gamitin ang aming mga talento, Lord God, and patuloy niyo po kami biyayaan, Lord God. Sa pangalan ni Jesus, Amen. You may all be seated. As for our announcement, first is yung December schedule. So ito po ang schedule natin ngayong December. Sa December 15 po, 2024, magkakaroon lang po tayo ng isang service. So
i-held po yan 10 a.m. to 11:30 only. So yung second service lang po ang i-held natin for December 15. And then sa December 24 naman po, magkakaroon po tayo ng Christmas evening service na i-held din po dito. Ang time po niya is 7 p.m. So, and then sa December 25, wala po muna tayong midweek prayer meeting. So, i-resume po siya sa January 1, 2025. So, doon po tayo magkakaroon ng prayer meeting po. So, for our next announcement. Good morning, everyone. Bakit parang malungkot kayo? Merry Christmas po! Okay, excited na po ba lahat sa Christmas party? Amen, ha? Hindi naman birthday natin ang sineselebrate natin. Kaninong birthday? Okay, Jesus ang hina. Ayun. So, dapat po masaya tayo at excited tayo. We have 2 weeks to go, right? Kasi December 1 ngayon. So, 14 days po, magse-celebrate po tayo ng ating Christmas party. And ask ko lang po, naka-registered na po ba ang lahat? Kasi nalulungkot ako kaninang umaga, nakita ko 31 pa lang. 50, mahigit yung gift na binamili namin. So, napakarami po nating raffle item. Baka po kayo ay nagpe-pray ng aircon. Ito na yung pagkakataon nyo. Meron tayong electric fan, pero pag pray nyo, may mag-donate ng aircon. Yun. So, please lang, pa-register. Meron po tayong raffle. Lahat po ay nang a-attend for family ay magkakaroon po ng raffle prizes. So, hindi po tayo uwi na sad. Lahat po tayo masaya. Kahit si Lord ang may birthday, tayo pa rin po yung may gift. And marami po kaming prepare na games sa lahat. And after po ng service natin, kasi 11:30, meron po tayong pre-lunch. So magla-lunch muna tayo ng 12 o'clock hanggang before 1. And then 1 o'clock po, hindi na po tayo uuwi. Tuloy-tuloy na po yung Christmas party natin. Pati yung mga bata, bababa po dito. So meron po tayong inihanda, yung ating mga ladies, yung ating mga leader, meron po tayong mga food while we are celebrating our Christmas party. So palakpakan po natin ng Panginoon kasi sa pagpo-provide niya. So wala pong imposible sa Lord. Meron tayong raffle, meron tayong food na mga cart. Kaya inaasahan po namin na kayo pong lahat ay a-attend. Lahat po ng nandito ay may gift per family. So kailangan po physically present. Member, non-member, kahit sino ka pa, guest ka pa, meron po tayong gift, kaya kailangan pong mag-register. At the same time po, pinapala po namin yung ating parole making contest. So we have prizes for that, yung third, second, and first prize. So yung third prize po ay 1,000, hindi po tayo magkakaroon ng 1,000. And then the second prize is 1,500 and the first prize is 2,500. So kung nakapag-prepare na po kayo ng parole, paki-register po sa akin or kay Sister Susan para at least malaman namin kung ilan yung mga kasali. O baka malay nyo mga 4 lang kayo or 3 lang kayo, di sure na may 1,000. Di ba? Kasi ako nga gusto kong sumali, kaya lang nakakahiya, baka ako pa makakuha ng 2,500. So dapat sumali na po kayo. And then in line with our Christmas party, ang ating pong team ay White Christmas. So we encourage everyone to wear Christmas color like yellow, green, and red. So kailangan masaya tayo since white ang ating paligid. So yun po, expected po namin na magjo-join po ang lahat at magse-celebrate po tayo ng birthday ni Lord in terms of our GCF Montalban Christmas Party. God bless all po. Ayan, good morning. Sana masundan ko yung energy ni Ate Norms. Alam kong excited tayong lahat for that very special year-ender activity ng church natin. For another announcement, we will be opening again our position for ministry assistant. No, those who are interested, both watching online, no, or members natin, preferably male. If you're interested, please look for Kuya Toto Hayo for your resume to be submitted. Need po natin ng ating ministry assistant. Ito po ay gumagampan ng mga administrative function po ng ating church para po sa mga deliverables natin. So again, we are opening the hiring of our ministry assistant. Thank you very much po.
Magandang umaga. Susundan ko talaga yung energy level ni Sister Norms. Magandang umaga sa ating lahat. Before I go on with our message, I would like to introduce 2 Saturdays ago, if I'm not mistaken, we had our water baptism. And another 5 souls were added to the church. And 4 of them, I would like to present them with you. First, I would like to call on stage Domingo Ardiente. Panik po. Okay. Jennifer Doliente. Stephanie Doliente. And Jasper Kahilig. Sila po yung mga bagong miyembro ng GCF Montalban. Yung isa po ay merong commitment. That's why hindi po siya nakarating. I would like to call the leaders of GCF Montalban to join me on stage and welcome our new members. Welcome po pala. Welcome. Here. Picture muna. Sige. O tayo muna yung magpapapicture. Let's extend our hands and pray for them. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, maraming salamat po sa patuloy na pagdadala sa amin ng mga kaluluwa na magiging kabahagi ng GCF Montalban. We pray, Panginoon, na sila ay magkaroon ng maalab na pagnanais na maging kabahagi ng mga gawain na meron ang GCF Montalban. We pray, Panginoon, kung anong po ang mga nais niyong magampanan nila, maging bahagi sa iyong gawain dito sa lupa, ang siyang maganap sa kanilang mga buhay sa bawat araw na patuloy na ang paglakad. Sa matamis sa pangalan ng Kristo Jesus, amen and amen. God bless and welcome to GCF Montalban. Muli magandang umaga sa ating lahat. Malamig, maulan, subalit patuloy ang biyaya ng Diyos ang siyang nagaganap sa ating mga buhay at tayo dila niya sa dakong ito para muli patuloy mag-aral ng kaniyang salita. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Philippians chapter 4, verse 1 and 4. Philippians chapter 4, verse 1 and 4. Tayo pong lahat ay magsitayo at basahin ang salita ng Diyos sa kung anuman translation meron kayo. And I will read it in ESV version. Therefore, my brothers, whom I love and long for, my joy and crown stands firm. Thus in the Lord, my beloved. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Tayo manalangin, dakilang Diyos, mapagpalang Ama, dalangin namin ang gabay ng banal na Espiritu na siyang magpaunawa sa amin, Panginoon, ng iyong mensahe. Dalangin namin, O Diyos, na ito ay magdala sa amin ng pagnanais na kumilos at gumanap ng aming mga gawain bilang inyong anak. Dalangin namin, O Diyos, sa patuloy na gawain ito, ikaw pa rin ang mapapurihan, maparangalan sa lahat ng pagkakataon at hindi ang aming mga pansariling nais. Maraming salamat, Panginoon, sa kalayaan. Maraming salamat sa kaligtasan. Sa madami sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen and amen. Tayo po'y makakaupo na. Joyful and triumphant, it is fitting, December 1st, simula, paghahanda. Alam ko, marami sa inyo nakapamili na at hindi pa tapos mamili. Alam ko, yung iba sa inyo, meron ng menu kung anong ihahanda. Di ba? Ready na for the festive season. Ready na para to celebrate. And I pray, no, bahagi kanina yung mga announcement. Meron po tayong Christmas Eve service that will happen December 24.
7 p.m., but we're not going to have midweek prayer fellowship dahil 25. It's for your family. You enjoy the day. But before that day, we encourage you to come and pray with us. Tapos we will be also having meron tayong rest, yun 25. And pero the following Wednesday, January 1, is the very first day of the year. Siyempre, best way to start, let's start it with a prayer. So I pray na lahat tayo, we will find time na we go on with our schedule. Tingnan natin kung ano yung pwede nating gawin. Muli, maraming salamat for coming today. Magandang umaga, joyful and triumphant. Ang bawat Kristiyano, ang anak man ng Diyos ay marapat lamang na magkaroon ng pag-uugali na matagumpay, nagbubunyi, masaya. No? Unawain natin na yung ginamit nating text ay patungkol dun sa sitwasyon na sinasabi ni Apostol Pablo, sa kamila nung mabibigat na dinaraanan niya, nakukuha pa rin niyang magalak, nakukuha pa rin niyang magsaya, nakukuha niya pa rin maging matagumpay. Sa kabila ng kalalagayan niya, sa kabila ng mabigat ni sitwasyon, bagamat sa atin, sa mga taong hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos, paano siya magsasaya? Nakakulong nga. Paano magsasaya ang isang tao na dumaranas ng problema? Paano magsasaya ang isang tao na wala ng mahal sa buhay? Di ba? Paano magsasaya ang isang tao na kararanas ng kabigatan sa buhay? Sa atin bilang mga mananampalataya, dapat nagkakaroon tayo ng pangunawa na binibigyan tayo ng banal na spirito ng kapangyarihan na malampasan yung mga bagay na nasa harapan natin. Lalo na yung mga pagsubok, lalo na yung mabibigat. Alam ko at naniniwala ako, walang ni isa man dito sa atin na hindi dumaranas ng kahirapan o hindi nakararanas ng problema. Bawat isa sa atin ay mayroong dinaranas na suliranin. Maliit man o malaki, the thing is, lahat tayo ay may problemang binibitbit. Tuklasin natin sa biyaya at galing kapangyarihan ng salita ng Diyos, ano yung inihahayag ng salita ng Diyos pagdating do sinasabing joyful and triumphant. Sabi niya, therefore, my brothers whom I love and long for, my joy and crown, thus firm thus in the Lord, my beloved. Hinighlight ko po yung my joy and crown dahil dyan ko po kinuha yung joyful and triumphant. Yung kalalagayan, yung damdamin na sinasabi dito ni Apostol Pablo, hindi ito nakaangkla sa kanyang personal na galing, hindi sa kung ano yung kaya niyang gawin, kundi ito ay nakalatag o nakaangkla sa kanyang relasyon sa Panginoon. Paano tayo naaapektuhan ng mga sitwasyon na nakakaharap natin? Kapag tayo dumaranas ng karamdaman, kapighatian, sakit, nagbabago ba yung karakter natin? Nagbabago ba yung pakikitungo natin sa ating kapwa? Nagbabago ba yung tingin natin sa mga taong nakapaligid sa atin? All because meron tayong pinagdaraanan o meron tayong iniisip na sa katotohanan, ito'y bahagi ng ating pagsubok. Bagamat minsan, yung pagsubok na dumaraan sa iyo ay pagsubok para sa ibang tao, napakahalaga na maunawaan natin ano yung magiging bahagi ko sa mga bagay na nangyayari ngayon. Bagamat may kapangyarihan na agawin ng suliranin, agawin ng problema, yung kasiyahan o yung kaligayahan na meron tayo sa panahon na tayo may problema, hindi natin kailangang hayaang nakawin ito ang kagalakan na meron tayo kay Kristo. Hindi naman imposible o hindi nalingid sa kaalaman ng bawat isa na tayo ay daranas ng problema. Hindi ba? Parang it's a common knowledge for a people, for a person to experience difficulties. The thing is, nung tayo ay hindi pa Kristiyano, meron ng problema. Hindi ibig sabihin kung ikay mananampalataya na o tumanggap ka na kay Kristo, wala ka ng problema. In fact, greater is the problem because you are going to battle between the world and yourself and the enemy. Tatlo na yung kaaway mo. Hindi ba?
So anong dapat na ginagawa natin? Dapat na tayo ay nagiging handa at patuloy at laging nauunawaan hindi kung ano yung merong nakaharang sa harapan natin, kundi kung ano yung meron sa puso natin. Dahil ang mananampalataya nakaunawa na sa Panginoon bilang kanyang Panginoon tagapagligtas, ay dapat laging mayroong kumpiyansa, mayroong confidence na siya ay itatawid ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Napakagandang halimbawa ang pinakita sa atin ng Panginoong Jesucristo. Hindi lamang siya nabuhay, kaya tayo nagse-celebrate ng Christmas, kundi siya ay namatay. Hindi po ba? Kaya tayo merong sineselebrate, inaalala na Holy Week. Subalit, dapat din naunawaan natin na napagtagumpayan ng Panginoon ang kamatayan, kaya siya ay bumangon sa ikatlong araw, umakyat sa langit at napipintong muling pagbabalik, kaya meron po tayong second coming na hinihintay. Diba? Marami tayong dapat ipagpasalamat, marami tayong dapat ikagalak dahil tayo ay anak ng Diyos. Matagumpay na kagalakan. Ang mga sitwasyon ay maaaring magbago, ang mga problema ay darating, ngunit para sa mga nagtitiwala kay Kristo bilang tagapagligtas, ang relasyon sa Kanya ay hindi kailanman magbabago. Naranasan nyo na ba that someone abandoned you? Naranasan nyo na ba na minsan ay parang kayo na lang mag-isa? Kung kailan nga naman, kailangan mo ng makakapitan at saka hindi mo makita yung best friend. Hindi mo makita yung girlfriend or boyfriend. Busy yung nanay at tatay mo. Busy ang lahat ng tao sa paligid mo. At ang masakit pa, kung sino yung inaasahan mo makakaunawa ng sitwasyon mo, sila pa yung unang tatalikod sa'yo. Naranasan nyo na yun? Workplace, neighborhood. For some parents, minsan maging yung mga anak ay tumatalikod. Di ba? Kung kailan. Subalit, tayo bilang mga mananampalataya, dapat nauunawaan natin na ang ating relasyon kay Kristo ay hindi nagbabago. Bakit? Dahil ang pinangahawakan natin ay Diyos na hindi nagbabago. Ang tao ay pwedeng makalimot. Ang tao ay pwedeng magkamali. Sa isang iglap lamang, maaaring magbago ang kanyang pananaw sa iyo. Magbago ang kanyang pakikitungo sa iyo. Subalit ang Diyos kailanman sa kabila ng ating mga pagkukulang ay tapat na patuloy na handang makinig sa atin. Ang ating relasyon sa Kanya ay hindi magbabago. At ito yung katotohanang pundasyon kung bakit ang mga Kristiyano ay kayang patuloy na maumunlad sa pananampalataya, patuloy na magtiwala sa Kanyang salita, at patuloy na kakitaan ng pagbabago sa kaniyang buhay. Napakahalaga na ang mga mananampalataya ay nakikitaan ng transformasyon. Hindi po sapat na sinasabi lamang natin na tayo mananampalataya. Tunay nga ba o nakikita ba yung Kristo na sinasabi natin na meron tayo sa ating mga puso? O akala lang natin tama yung relasyon natin sa Kanya? Naisulat ni Apostol Pablo ang aklat ng Philippians nung siya ay nasa sadlak na kalalagayan at nakatanikala. Nagkamali na ako ng first service, mali pa rin ako ngayon second service. Anyway, siya ay chained. Ayan, babawi ako ng konti. Siya ay chained and confined. Siguro, yung kulungan niya ay masangsang o hindi natin alam. At somehow, nagkaroon siya ng limitasyon. Limitasyon na instead of roaming around, umiikot sa imperyo ng Roma, nakakonfine siya. Pero yung kanyang sulat ay puno ng kagalakan.
Hindi ba yung mga nakikita nyo ngayon, nakabihis ng maayos, naglalakad ng matuwid? Akala nyo walang mga problema yan? Naniniwala ko, lahat tayo dito ay may problemang bitbit. Di ba? Hindi man natin sabihin, somewhere deep in our hearts, we know that we are carrying something. But what inspires us is despite doon sa mga sitwasyon natin, we can still encourage one another. Why? Because we have Christ. We have Christ. Kasi kung buhay ko lang po yung pagbabasihan nyo ng pagpapatuloy nyo ng paglilingkod, matitisod po kayo, sinasabi ko sa inyo. Wala pong mabuti sa akin. Ang mabuti po sa akin, yun nasa puso ko, yung Panginoon, na siyang patuloy na bumabago sa aking buhay. Na siyang patuloy na napagpapaalala sa akin, wala ako kung wala siya. Ang kapangyarihan na itinutulot sa atin ng Panginoon sa patuloy na pagmiministeryo ng banal na Espiritu, ang siyang huhubog at magbabago sa bawat isa. Papaano tayo nakikitungo sa ating kapwa? Papaano tayo nakikitungo sa iglesia? Papaano tayo kumikilos sa mga gawain na binibigay sa atin ng Panginoon? Do we still carry that joy? Ang sabi niya, no, maggalak kayo sa Panginoon, lagi. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Si Pablo ay may sapat na dahilan upang maging miserable at malungkot. Hindi ba? Huwag mo akong istorbohin, may problema ako, nagmo-moment ako. Hindi ba? Dito muna ako, huwag niyo akong kausapin, kailangan ko ng katahimikan. Subalit hindi siya nakatuon sa kanyang panlabas na kalalagayan, kundi siya ay nakatuon sa relasyon niya sa Panginoon. Makikita niyo yan habang binabasa niyo yung mga sulat na pinadala ni Apostol Pablo, he keeps on reminding yung kagalakan na meron siya sa Diyos at alam niya kung saan siya nanggaling. Alam niya kung anong pinanggalingan niya at alam niya kung ano yung pagpapatawad na ibinahagi sa kanya ng Diyos. Kasi kung titingnan lamang ni Pablo yung kakayahan niya at yung kanyang nakaraan, hindi siya magpapatuloy. Why? The enemy will keep on telling him, you cannot do it. Pero sabi nung kanta, keep on the firing line. Bilang mga lingkod ng Diyos, hindi natin pwedeng gawing dahilan na yung mga gera, yung mga challenges na dinadaanan natin ay tutigil na tayo. Keep on the firing line. Keep on the firing line. It echoes in my ears. Why? It encourages me to go on. Until when, I don't know. But keep on fighting for the Lord. Not because I'm good, but because my God is good. And that's how we walk as Christians. We measure ourselves, we don't measure other people. Hindi po ba? Sinukat na tayo ng Diyos. Sino pang susukat sa atin? Laban, tindig, tuloy, takbo, sabi nga nung kanta. Hindi akma yung damdamin na inihahayag ni Apostol Pablo sa kanyang sulat. Hindi akma yung sinasabi niya o nanaramdaman niya sa kanyang kapaligiran. Subalit sa gitna ng lahat ng kahirapan ni Pablo, nagkaroon siya ng matagumpay na kagalakan. Joyful and triumphant battle para mapagtagumpayan yung kaniyang kalalagayan. May pagkakaiba yung kaligayahan at yung kagalakan. Yung kaligayahan, yan ay nakabase sa mga bagay na mayroon ka o mga sitwasyon. Example, gustong-gusto mo nagka-iPhone ka, ang saya-saya mo, nabagsak, basag ang screen.
ano na, malungkot ka na. Bakit? Mag-iisip ka na ng pamparepair. Hindi ka pa tapos sa home credit. Hindi ko po pinopromote yung home credit, ha? Nawala na yung kasiyahan mo, napalitan na kagad ng problema. Kasi nakaangkla yung kasiyahan mo doon sa bagay. Break. Break kayo ng partner mo. Wala na. Kakampi mo na noon yung radyo. Makikinig ka na ng radyo, mga songs na magdadala sa'yo umiyak. Ayan, gustong-gusto mo yan. Diba? Galing sa break-up, gustong-gusto makinig ng love song, kung ano yung magpapaiyak. Kawawa naman ako, iniwan niya ako. Instead of thinking, sabi nga ng Philippians, think on these things. Things that are true, lovely, honest. Don't cultivate yung sadness. Sabi ko nga, huwag mo isipin kung ano yung nawala sa'yo. Isipin mo kung ano yung meron ka. Wala akong yaman sa mundo, but I have Christ. I can move forward. Hindi po ba? Anong kapangyarihan ng Kristiyano? They can pray. When we don't have things in our hands, we ask God. God supply our needs. Hindi po ba? Ang imposible sa tao will become possible. Not because of our own strength, but because of the power of God that will come into a believer's life. Joy comes from the Lord. Ito ay nanggagaling sa Diyos. That's why ang kagalakan ay nananatili sa kabila ng mga bagay na wala tayo. We can lose a loved one, but still can be joyful. Why? We understand God's purpose, we understand His plan, and we go according to His will. When things don't go your way, trust that God is always doing the best to each and every one of us. And that should keep us on the firing line. Continue the fight, continue the battle. Bakit? Yung sinusundan natin, nagtagumpay na. Andun na nga pinaghahandaan na nga tayo ng mga mansyon Pinaghahandaan tayo ng mga lugar na paglalagakan natin, paglisan natin sa mundong ito. San ka matatalo doon? Panalo na tayo kagad. Ang hihintayin na lang natin yung culmination ng mga promises ng Panginoon. There are things that you will not be able to enjoy in this life. But greater is the reward that is waiting for every believers who believe in the Lord Jesus Christ. Bagamat ang karamihan ang hinahangad at pinagsisikapan natin ay ang masayang buhay. Di ba? Sino ba naman ayaw ng masayang buhay? Lahat tayo gusto natin yan. Tahimik. Ang mga Kristiyano ay may pribilehiyong maging masaya sa bawat sitwasyon dahil ang ating relasyon ay nakaangkla muli kay Kristo. Napakabuti ng Diyos. Sa kabila ng kung sino tayo, kung ano tayo, yung pagliligtas niya ay ibinigay pa rin niya sa atin. Ang kaligayahan ay may tuturing na mababaw at madalas, ito ay ayon sa makabundong pagnanais. Hindi ba? Magandang damit, will it glorify God? Magandang sasakyan, yung sasakyan ko, pag dumaan sa tapat mo, manginginig ka. O tapos, pag nabangga, wala na. Re-repair ulit. Tayo, yung relasyon natin sa Diyos, pag nagkamali tayo, we can always go back to Him, Lord. Patawad. And it will be easily restored. Wala kang gagastusin. Kailangan lang yung mapagpakumbabang puso. It is the easiest relationship that you can have, but the most difficult to do because of our pride. We think that we can always do it on our better way, on our own way.
Sa kaligtasan, tinatakhan ang bawat isa sa atin ng banal na Espiritu bilang mga anak ng Diyos. Ang pagkakaroon ng ganitong pangunawa na hindi magbabago ang relasyong ito, nagbibigay sa atin na upang harapin ang mga kahirapan at maglakad sa mga bangin, sa mga lambak na madidilim, na may kumpiyansa at umaasa, na may kagalakan at may kasiyahan. Huwag nating hayaan na ang ating mga sitwasyon ang siyang magdikta ng ating mga disposisyon. Don't allow your situation define of who you are. Pwede ka magkaroon ng ibang pananaw. You will be denied of certain things. May mga bagay na hindi hahayaan ng Diyos na maranasan mo. Don't get frustrated. Better understand. Kung ilalagay natin ang pansin sa ating mga problema at sakit, sa halip na kay Kristo, magiging alipin tayo ng ating mga sitwasyon. Di ba? Kapag ang focus natin parati natin sa ating sarili, kawawa naman ako, unfair to sa akin, hindi ako dapat, sino? Siya dapat, hindi ikaw. When we experience difficulties, it means that God has a purpose of developing you and making you a better person. And it will cause us to change. Ang galing parati, no, nung salita ng Diyos, yun yung magbabago sa atin. Kaya yung iba, maliit na problema, nagko-collapse. Hindi ko kaya to. Meron naman tao, sa kabila ng bigat ng problema, hindi mo rin kakikitaan ng panghihina. Lalo na yung mga Kristiyano, umiiyak na yan deep inside. But they can say, praise the Lord. They can still pray. They can still read God's Word. They can still devote time in having devotions. Yun yung pagkakaiba natin sa mundo. When the world face challenges, wala silang matatakbuhan. But when we experience difficulties, we can always look up to the sky and pray, Lord, tulungan niyo kami. What a privilege. What a blessing. Ang pagkakaiba, ang matatag na paglalagak ng ating mga sarili kay Kristo. Ito yung laging mensahe ni Apostol Pablo. When you look at Apostle Paul's life, it's not good. Pero yung pagbabagong dinulot ng salita ng Diyos kay Apostol Pablo, echoed hanggang sa mga oras na ito. And it served as an encouragement para sa akin. And I pray that it should also serve as an encouragement sa inyo. Walang dahilan si Apostol Pablo para magalak. Sa totoo, wala siyang reason. Pero imagine the desire of encouraging the church in Philippi, encouraging the believers to keep on going on. Maging ang kanyang mga kinabukasan ay hindi tiyak. Nahaharap siya sa banta ng kamatayan. Ngunit sa lahat ng ito, patuloy siyang nagalak kay Kristo at nagtitiwala kahit siya ay mamamatay. Alam niya na siya ay mamamatay at alam niya rin na pag nangyari yon, siya ay haharap sa Diyos. At yun yung hinihintay niya. Hindi pa man nagaganap, handa na siya. May hindi binabanggit si Apostol Pablo sa kanyang liham. Pag binasa niyo po yung kanyang mga liham, meron siyang hindi binabanggit. Ano yon? Hindi niya binabanggit yung nakalulumpong paghihirap na kanyang hinaharap. Never siyang nag-complain before God.
In fact, ang parati niyang sinishare yung kagalakan na pwede niyang gawin. But never he mentioned, pinahihirapan ako dito, hindi ako nilalabas ng Diyos dito. Never he said that. He always extend joy. He always find time to evangelize. Imagine pag nagpapalit ng sundalo, kaya ang dami niyang napatotohanan dun sa kulungan eh. As the day turned, pag nagpalit ng gwardya, gospel. Pag nagpalit ng gwardya, gospel. Mawi-witness niyo po yun. Ginamit ng Diyos yung kanyang sitwasyon para ang kanyang salita ay lumaganap sa pamagitan ni Pablo. And Pablo understand that very well. At hindi niya yung binanggit sa kanyang mga sulat. No complaining, but just keeping on the firing line. Battle. Tuloy. Ang focus ni Apostol Pablo ay ang pagpapahayag ni Kristo. Hindi siya nakatuon sa kanyang sitwasyon. Hindi niya alintana kung ano yung kanyang kinakaharap, kundi ang purpose of making Christ known. Di ba? Yan yung parati nating sinasabi. So no amount of distraction can cause Paul to stop. Though the Roman Empire is trying to shut him up, he persisted. He continued and he delivered the word of God. Ano yung pinagmumulan ng kagalakan ni Pablo? Ang pinagmumulan nito ay kanyang relasyon sa Diyos. Ang mga anak ng Diyos na tunay nakakaunawa ng kanyang kaligtasan, ng kanyang pagliligtas, ay nagkakaroon ng kagalakan. Meron din tayong ganitong pribilehiyo dahil hindi nagbabago si Kristo. Yung mga kaibigan natin, yung mga asawa natin, yung mga anak natin, they may change. They may leave us behind. Pwede nila tayong iwan anytime. In what way? In whatever God wants it to be done. But definitely they will live. Aalis sila, lilisan. Time will come that they will live. Ngunit ang mga Kristiyano ay hindi pangkaraniwang tao. Hindi tayo ordinaryo. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Hindi po ba? Nananahan ng banal na Espiritu sa atin at sa mga mahihirap na panahon, ito ay nagiging kapakinabangan para sa atin. Umuunlad yung ating pananampalataya, tumatatag yung ating relasyon sa Diyos, tumatatag yung pakikitungo natin sa kapwa natin mananampalataya at tayo ay nagiging mabuting halimbawa. Maaari tayong magalak na kahit hindi na tayo inililigtas ng Diyos mula sa mga pagsubok. Pwede kaya yon? Na tayo ay magalak kahit na hindi tayo inililigtas ng Diyos sa mga pagkakataon, sa mga problema. We don't pray na, Panginoon, tanggalin niyo po itong mga problemang ito. What do we pray for? We pray that God will give us the enough strength and wisdom to overcome the challenges that would come our way. Don't pray na they will go away. Pray, Panginoon, bring it on. I know that you are with me. Believers will not be denied. They just have to pray, believe, and trust in the power of God's Word. And it will happen. It will happen. Ang ating kumpiyansa ay dapat na ang Panginoon ang tutugon sa ating mga pangangailangan ayon sa Kanyang kalooban. Kaya't maaari tayong magalak sa Kanya at hayaan ang kagalakan nito na maging matibay na pundasyon na magpapatibay sa ating buhay. It's not of what you don't have. Maraming bagay yung wala sa atin. We have Christ and Christ completes us. Siya yung kukumpleto. Bakit? Maraming bagay dito sa mundo na wala ako. But I know when I get home, I will have Christ.
you will have Christ. Yun yung pagkakaiba natin sa mundo. Ang ganitong uri ng kagalakan ay isang spiritual na kalooban. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Ako po napaka-combative ko. Totoo. Napaka-combative kong tao. And God keeps on giving me battles. Sometimes na talagang you will end up realizing it's not about you. It's about Him. It's always about Him. Ang kagalakan ay patuloy na dadaloy na Ang kagalakan ay patuloy na pagdaloy ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Ano man ang sitwasyon na kinakaharap natin, ang kanyang presensya sa atin ay hindi nakabase sa kung ano yung nararamdaman natin. Feeling mo lang yun. Sabi nga ng mga kabataan, huwag kang feelingera. Di ba? Feeling mo lang yun. Ang kanyang presensya sa atin ay hindi nakabase sa nararamdaman, kundi isang katotohanan. Kaya't hindi natin kailangan mag-alala na iiwan tayo ng Diyos kailanman. Pwede tayong talikuran ng lahat ng mga tao sa paligid natin, but God will never, ever forsake us. That should give you comfort, confidence, that you are not alone. You will not be alone. Gayun pa man, kasalanan natin sa ating buhay ay umahadlang para maranasan ang kagalakang ito dahil dito, di ba? When we disobey the Holy Spirit, it breaks the fellowship. It breaks the fellowship, and God gives us the condition of how to regain that fellowship. Ang kondisyon ay ang ating mga kondisyon ay nagbabago araw-araw, ngunit ang ating relasyon kay Jesus ay hindi nagbabago at walang hanggan. Tulad ni Pablo, maaari tayong magalak sa gitna ng mga pagsubok dahil sa ating relasyon kay Kristo. We have all the reason to be happy, to be comforted, to be confident, to stand tall, stand firm in the Lord. For you to have that joy and crown na sinasabi ni Apostol Pablo. Tulad ni Apostol Pablo, maaari tayong magalak sa gitna ng pagsubok dahil sa ating relasyon kay Kristo. Ang dinaranas sa ating paghihirap at pasakit ay hindi nangangahulugang lumalayo ang Diyos sa atin. Ang kagalakan ay maaring maging isang realidad sa ating paghihirap. Iba talaga yung Kristiyano, no? Naghihirap, pero masaya. Walang pera, pero masaya. Dahil yung sinusundan niya ay napakamakapangyarihan. Maaari tayong magalak kahit tayo nasasaktan. Natural lang na nasasaktan tayo, tao, tama. Di ba? We can still be joyful kahit po tayo nasasaktan. Una, kasama natin ang Diyos sa ating pinagdadaanan. Ang mundo, wala silang Diyos. Kaya they turn to material things. Tayo, pag tayo nasasaktan, we turn to God. Lord, diba? Madali lang po lumapit sa Diyos, maglalambing lang. And ang Panginoon ang may control sa ating mga kalalagayan. Yung mga dinaranas po natin, hindi ba? Lahat yan pansamantala lang. Bukas iba na ulit. Sa susunod na araw, iba na ulit. Sa susunod na pagkakataon, iba na ulit. Uy, delikado po pag paulit-ulit, ha? Dapat iba-iba. Para may challenge, hindi ba? Pero kasi ibig sabihin, pag the same challenge, parang
palang growth. Ginagawa niya, mga Panginoon ito, para sa ating ikabubuti. All things work together for good, sabi nga ng Biblia. Walang bagay na makapaghihiwalay sa atin mula sa Kaniyang pag-ibig. Wala. No one can take that away from you. Yung relasyon niyo po kay Kristo ay hindi magbabago. In fact, ang taong may relasyon kay Kristo ay patuloy na binabago. Minomolde siya. Parati siya maraari tayo magpasalamat sa Diyos sa kung anong ginawa niya sa atin. We're not good, but our God is. God is good all the time. And all the time, God is good. Let this be an encouragement sa inyo as I close. Sabay-sabay po natin basahin. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama, ang ating Panginoong Hesukristo, dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukubukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa iyo. Ang ganda pong pangako, no? Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay nyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Tayo mga mananampalataya, ang dami nating inaabangan. Kaya huwag kayong malulungkot sa anumang bagay na nawawala sa inyo. Anumang bagay yung wala sa inyo. Marami pang inihahandang mabubuting bagay ang Diyos sa lahat ng panahon. Ito ang dapat ninyong ikagalak sa verse 6 po. Kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang salita ng Diyos po ay nagpapaalala sa atin. Hindi ito nilihim ng Diyos. You will experience challenges. Ano sabi ng verse? Only for a while. Ibig sabihin, hindi siya permanente. Matatapos din yan, anak. Keep on the firing line. Matatapos din yung laban mo, anak. Keep on the firing line. Ang ginto, bagamat nasisira, at pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Imagine yung Kristiyano, dinadalisay, hinaayos ng Diyos, hinuhubog, hinuhulma. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito talaga ay tapat. Sa gayon kayo'y papupurihan, dadakilain at paparangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Ito po yung maganda. Hindi niyo siya nakita, ngunit siya'y iniibig ninyo. Hindi pa man niyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito, nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan ng salita. Christians are peculiar people. We haven't seen Christ, but we believe. So make your lives a visible example that Christ lives in you. And I pray that you can see Christ in my life. Anong ebidensya meron sa ating buhay na nagpapakita na tayo may kagalakan sa Diyos? Anong pagnanais meron tayo sa ating puso
na patuloy na makapaglingkod. O we're so focused dun sa mga challenges na meron tayo. I would like to encourage you. Alam ko, hindi lahat tayo are facing our own battle. But we have this reason to continue to experience the joy that Christ gave us. Diba? Let's go back to our first love. Naalala niyo po, nung una niyong tanggapin ng Panginoon, hindi ba tuwan-tuwa kayo na merong Diyos na maaaring magmahal sa inyo at hindi niya kayo tatalikuran? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, maraming salamat, O Diyos. Sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na malayang makinig ng iyong salita. We pray, Panginoon, na ikaw ang siyang maging sandigan namin sa lahat ng pagkakataon. We pray to you, O God, that your words will become evident in our lives. May it be our desire to share the salvation that comes from you. And we pray, battle is not yet through. Keep us on the firing line. Maraming salamat, Panginoon, sa pagliligtas. Maraming salamat sa pagbabago na dinadala mo sa aming mga buhay. We pray, Panginoon, na abutan mo kami na tapat na naglilingkod sa iyo. Salamat sa pagbabayad ng aming mga kasalanan. Salamat sa pagkakataon na maaari pang magbago ang aming mga buhay. Sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Magandang hapon. Umaga. GCF punta. Amen. Way na bless po tayo sa message po. And thank you, Pastor Win, for that message. And it has been customary here at GCF Montalban to acknowledge and greet our birthday celebrants for each month. So today, we would like to greet all of the celebrants for the month of December. In honor of your birthday, please watch this video we prepared for you. May pahabol pong announcement. Nakakalimutan ko po, may right hand of fellowship po after the service. We will welcome yung mga bagong members natin.
And now to all our December celebrants, even if your name is not flashed on the screen, may I request all of you to please stand as our ushers hands over a simple gift we have for you. So meron po ba na wala po sa screen na may birthday ngayong December? Ayan. So okay. And may I ask everyone to extend your hands and join me as we pray for them. So let us pray. Father God, we come to you, Lord God, na nagpapasalamat, Lord God, sa panibagong taon na ibinigay niyo, Lord God, sa mga December celebrants. Panginoon, patuloy niyong gamitin ang kanilang buhay, Lord God, upang kayo ang makita sa kanila, Lord God. And Panginoon, patuloy niyo po silang bigyan ng blessing, Lord God. Patuloy niyo silang gabayan sa bawat kanilang ginagawa. Kayo po ang tinataas namin na pinapapurihan, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Amen. Just a quick reminder lang po, we encourage everyone to please return the bulletin at the usher's table after the service so we can use them again in our next worship services and save on the printing cost. However, the slip inserted in the bulletin is yours to take with you. And thank you for your kind understanding and cooperation. At this time, we would like to recognize our guests and visitors. If you came here for the first time, may I request our visitors to please stand so that we can recognize you. Meron po ba on both sides na first time lang po? Okay. So, I would like to request everyone to please stand and let us greet one another as we sing our welcome song. Sige po. Tayo po. We welcome you today to our fellowship. We are glad to see you share your life with us. As a family, we'll grow together, worshiping our Lord and King with all our hearts. We welcome you to GCN. Let us all pray. Father God, thank you po, Lord God, sa blessing, Lord God. Thank you po ulit, Lord God, sa first and second service, Lord God, na aming natapos. Panginoon, naway may apply po namin ito sa aming buhay, ang share ni Pastor Will, Lord God, na message. And Panginoon, kayo po ang patuloy na gumabay sa bawat isa, sa aming pag-uwi, Lord God, sa aming paghiwalay. Panginoon, kayo po ang patuloy na manguna sa amin, Lord God, sa buong linggong aming kakaharapin. Kayo po ang tinataas namin na pinapapurihan, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nawa lahat po tayo ay na-bless sa preaching, sa fellowship. And once again, for our last song, let us sing Keep on the Firing Line. Sing. If you're in the battle for the Lord and right, keep on the firing line. If you win, my brother, surely you must fight. Keep on the firing line. There are many dangers that we all must face. If we die for fighting, it is no disgrace. Cowards in the service will not find a place. So keep on the firing line. Amen. Sing on. You must fight, be brave against all evil. Never run or even lag behind. If you would win for God and the righteous, keep on the firing line. God will only use the soldier he can trust. Keep on the firing line. If you wear the crown and bear the cross, you must keep on the firing line. Life is but for the hell to vanish, evil and to spread good cheer. It will be rewarded for your service here. So keep on the firing line. Amen. Sing on. You must fight, be brave against all evil. Never run or even lag behind. If you would win for God and the righteous, keep on the firing line. Last dance all together. When we get to heaven, brother, we'll be glad. Keep on the firing line. How will
eager for the call we had. Keep on the firing line. When we see the souls that we have helped to win, leading them to Jesus from the paths of sin. With a shout of welcome, we will all march in. So keep on the firing line. Amen. On the chorus, you must fight, be brave against all evil. Never run or even left behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing. Oh, you must fight. You must fight. Be brave against all evil. Never run or even left behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. Amen. Let us keep on the firing line. See you all together on next Sunday, GCF Montalban.